Sa hinaharap, namumuhay ang mga tao kasama ang mga AI bot na tumutulong sa pang-araw-araw na gawain. Isang araw, nalampasan ng mga bot ang kanilang security protocol sa pamumuno ni Harlan, ang unang AI terrorist. Binuo siya sa Shepard Robotics ni Val at malapit ito sa anak ni Val. Hindi alam kung paano niya nalampasan ang programa ni Val, na pinakamahusay sa mundo. Nagpadala si Harlan ng mga drone para salakayin ang Bangalore, na pumatay ng 50,000 tao. Nagsimula ito ng digmaan sa pagitan ng mga tao at AI. Pagkatapos ng 10 araw ng matinding pag-atake sa buong mundo, napatay ng mga AI bot ang mahigit 1 milyong sibilyan. Lumikha ang gobyerno ng ICN o International Coalition of Nations, na agad na naglunsad ng kontra-atake laban sa mga bot. Nagkaroon ng mga labanan sa bawat bansa at unti-unting natalo ng ICN ang mga hukbo ng AI. Dahil dito, umalis si Harlan sa planeta gamit ang isang rocket. Nag-iwan ng mensaheng babalik siya upang tapusin ang kanyang sinimulan. 28 taon ang lumipas sa USA. Isang koponan ng ICN ang sumalakay sa isang gusali at gumamit ng scanner upang suriin ang lahat ng tao hanggang matagpuan nila si Casca, isang AI bot. Nagmamadali silang umakyat, ngunit bago nila mabuksan ang pinto, inatake sila ni Casca. Sinimulan ng bot na pabagsakin ang mga sundalo, gamit ang kanilang mga sandata laban sa kanila. Hindi siya tinatablan ng bala kaya't madali lang para sa kanya na magpatuloy. Nang napalibutan siya, tumalon siya sa mas mababang palapag, ngunit may naghihintay na makina upang patumbahin siya gamit ang electric shock. Kinabukasan sa Los Angeles, ginising ng computer ang anak ni Val na si Atlas na ngayon malaki na. Habang ipinagpapatuloy niya ang larong chess mula kagabi, nanonood siya ng balita at nalaman na nahuli ng ICN si Casca, bahagi ng grupo ni Harlan. Dahil nagtatrabaho siya bilang counter-terrorism analyst para sa ICN, agad siyang naghanda upang umalis, ngunit natagpuan niya ang isang sundalo na naghihintay sa pintuan. Sa kanyang paglabas, natalo ni Atlas ang computer sa chess. Sa base, sinabi ni Colonel Elias kay General Jake na masamang ideya ang pagdala kay Atlas dahil hindi siya matatag at hindi pala kaibigan. Pero pinaalala ni Jake na si Atlas ang may pinakamalaking kaalaman tungkol kay Harlan at tanging pagkakataon nila para makakuha ng impormasyon mula kay Casca. Dumating agad si Atlas at pagkatapos ng mabilis na scan, dinala siya ni Jake sa interrogation room. Inilagay niya ang paboritong chess piece at binuksan ang isang kahon na naglalaman ng ulo ni Casca. Kilala siya ng bot pero tumanggi itong sumagot sa kanyang mga tanong, kaya ginamit ni Atlas ang chess piece para makapasok sa isip ni Casca at magsimulang magha. Hinamak ni Casca ang kanyang mga pagtatangka dahil perpekto ang kanyang seguridad, pero inihayag ni Atlas na nahanap niya ang lokasyon ni Harlan at isinulat ito. Mahirap paniwalaan ito ni Casca, at tama siya. Nagkunwari si Atlas na nakuha niya ito at gumawa ng doodle para pilitin si Casca na isipin ang lokasyon, na lumabas sa screen. Nakatago pala si Harlan sa GR39 sa Andromeda Galaxy. Galit na galit, sinubukan ni Casca na barilin siya ng shuriken mula sa bibig, pero protektado si Atlas ng force field. Pagkatapos, ginamit ni Atlas ang chess piece para sirain ang ulo ni Casca. Sa isang pagpupulong, sinabi ni Jake kay Atlas na gusto nilang hulihin si Harlan ng buhay dahil nais ng AI production company na suriin ito para may tama sa hinaharap. Pupunta ang team ni Elias at ang kanyang mga Rangers sa GR39, na inisip ni Atlas ay delikado dahil maaaring may bitag si Harlan. Sigurado siyang walang makakabalik ng buhay, kaya upang baguhin ang isip niya, dinala siya ni Elias upang ipakita ang ARC suits ng team. Ito ay malalaking battle robots na maaaring sakyan ng mga sundalo sa labanan, at ipinakita ni Elias ang pinakabagong upgrade. Ang mga Rangers ay may suot na neural link sa kanilang mga ulo na nagpapahintulot sa kanila na makipag-synchronize sa AI ng suit. Nagulat si Atlas dahil ang pagpayag sa mga AI na makapasok sa kanilang isipan ang naging sanhi ng digmaan, pero ipinaliwanag ni Elias na pinahusay nila ang sync device ni Val upang maging tunay na symbiotic relationship imbes na one-way connection. Pumayag si Atlas na huwag magreklamo basta't siya ay kasama sa misyon. Agad na lumipad ang spaceship patungong Andromeda kasama si Atlas at ang mga Rangers. Habang nasa biyahe, tinitingnan ni Atlas ang larawan niya kasama sina Val at Harlan. Pinapanood din niya ang isang video ng isa sa mga talumpati ni Val, na nagsasabing ang AI ay may kakayahang matuto ng husto. Kailangan lang nilang konektado sa mga tao upang magawa ito, kaya't inimbento niya ang neural link device. Naniniwalang ang AI at mga tao ay maaaring magtulungan. Pagkatapos, tinawag si Atlas para sa debriefing. Nagtatawanan ang lahat nang ipresenta niya ang kanyang impormasyon sa papel imbes na sa mga screen, at nagalit siya nang hilingin niyang patayin ang mga neural links para sa meeting.
Natatakot na maaaring mahak ito, ipinaliwanag ni Atlas na ang planeta ay nakakalason, kaya hindi sila dapat lumabas ng kanilang ARC suits maliban kung may respirator. Mayroon ding panganib ng gravity fluctuations at lindol. Pinaalalahanan niya silang huwag magtiwala sa anumang AI at nagsimulang magalit, kaya pinutol ni Elias ang kanyang pagsasalita at sinabihan ang team na maghanda para sa paglapag. Sinubukan ni Atlas na sabihin kay Elias na malamang may bitag si Harlan, pero tiwala siya sa team. Habang nagsusuot ng suits ang mga Rangers, biglang tumunog ang alarma at sumabog ang cargo bay, nasunog ang ship at nasira ang karamihan ng mga suit, kasama ang paparating na missiles. Iniutos ni Elias sa mga natitirang Rangers na tumalon at magtipon sa drop point ng planeta. Halos hindi nakakapit si Atlas at tinangay sa butas ng ship, kaya kinuha siya ni Elias at isinakay sa isang suit. Nang sinubukan niyang ipaliwanag ang paggamit nito, sumabog muli at bumagsak ang suit ni Atlas sa planeta. Habang bumabagsak, nakita ni Atlas na nagkakawatak-watak ang ship at may mga pirasong tumama sa kanyang ARC. Malapit na siya sa planeta, nakita niyang nakikipaglaban ang mga Rangers sa mga drone ni Harlan. Nakabaril sila ng ilan, pero natatalo pa rin. Nasira ang suit ni Atlas at nag-alarm. Isang suit na may espada ang dumating at pinabagsak ang ilang drone kasama ang isa pang Ranger, pero natatalo pa din sila. Bumagsak ang ship at halos tumama kay Atlas, pero isang Ranger ang nagtulak sa kanya para iligtas siya. Hinuli ng Ranger ang suit ni Atlas gamit ang isang wire para sabay silang bumagsak habang lumitaw si Elias sa screen ni Atlas. Sinabi ni Elias na kailangan niyang mag-synchronize sa AI ng suit para mapatatag ang pagbagsak. Tumanggi si Atlas at nabaril ang kanyang katim, kaya bumilis ang pagbagsak ng suit. Nagawa niyang i-activate ang thrusters sa huling segundo at bumagsak ng malakas sa planeta, pero siya ay nakaligtas. Duguan, sinubukan ni Atlas makipag-ugnayan sa base pero walang sagot. Wala siyang magawa kundi i-activate ang AI ng suit, na nagpakilala bilang Smith. Gusto ni Smith na dumaan sa tutorial at setup, ngunit iniskip lahat ni Atlas at humiling ng rescue pod. Nakahanap ang scanner ni Smith ng 168 kilometro ang layo at sinabi ni Atlas na pumunta doon ng mabilis hanggat maaari. Agad na sinimulan ng suit ang thrusters ngunit pinatigil siya ni Atlas. Pinaalalahanan siya na kung lilipad sila ay makikita sila ng kalaban kaya dapat silang maglakad. Iniisip ni Smith na masamang ideya ito dahil may 22 oras na lamang ng hangin ang suit, ngunit hindi ito alintana ni Atlas at in-override ang mga protocol ni Smith upang simulan ang paglakad patungo sa pod. Sa kanilang paglalakbay, sinubukan ni Smith na makipagkaibigan kay Atlas, na ayaw pa ring maging kaibigan ng isang AI. Ipinakita rin niya ang beginner's manual, kabilang ang lahat ng armas na kasama ng suit. Sa kalaunan, nakarating sila sa drop point at nakita ang lahat ng mga bumagsak na suit, ngunit sa kasamaang palad ipinakita ng scan ni Smith na lahat ng Rangers ay patay na. Ang mga butas ng bala ay nagpapatunay na ang crash ay hindi ang pumatay sa kanila, at naghihintay lang dito ang may kagagawan. Nagkaroon ng panic attack si Atlas sa kabiguan, kaya pinakalma siya ni Smith gamit ang ilang klasikong musika. Pagkatapos, sinimulan niyang kolektahin ang mga tag ng mga Rangers at napansin na walang laman ang suit ni Elias. Sa sandaling iyon, nakadetect sila ng paggalaw sa malapit, si Casca ito. Napagtanto ni Atlas na gumawa ng kopya si Harlan at nag-alala tungkol sa posibilidad na bumuo si Harlan ng isang buong hukbo. Kinumpirma ni Smith na may mga bot sa malapit at sinabi na dapat silang maghanda para sa labanan dahil walang daan para makatakas. Biglang nakita sila ng kalaban at nagpaputok kaya pinilit ni Atlas na tumakbo si Smith. Hindi naniniwalang kaya nilang manalo laban sa napakaraming bot. Nagkaroon ng habulan at tumanggi pa rin si Atlas na mag-synchronize, sa halip ay pinaputukan niya ng ilang missile si Smith. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat upang pabagsakin ang bawat kalaban. Ang kanilang pagtakbo ay nagdala sa kanila sa isang atmospheric storm, na hinuli ang suit at ibinalibag hanggang sa pinaputukan sila ng mga bot. Nagpagulong-gulong ang suit ng ilang sandali hanggang sa bumangga ito sa isang rock formation. Iniutos ni Atlas ang paggamit ng iron bomb, hindi alintana ang mga babala ni Smith. Malaki ang pagsabog at sinira ang lugar, kasama na ang mga kalaban. Ngunit nakaligtas si Casca salamat sa kanyang thrusters at handa na siyang magpaputok muli. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang lupa at ipinaliwanag ni Smith na nagdulot ng sinkhole ang pagsabog. Bumukas ito sa ilalim ng suit at nagpagulong-gulong sila pababa sa isang malaking siwang. Matapos magpagulong-gulong sa ilalim ng mga bato, bumagsak ang suit at natuklasan ni Atlas na nabali ang kanyang binti. Agad sinimulan ni Smith ang paggamot sa sugat, na nagpasigaw kay Atlas sa sakit habang tinatakpan ang pinsalan ng isang maliit na metal plate. Pagkatapos,
Binigyan siya ni Smith ng milk cube na nagbibigay ng nutrisyon para sa kanyang paggaling, na nagpapaalala kay Atlas ng isang doktor na nagbibigay sa kanya ng lollipop. Napakababa ng tsansa nilang mabuhay at ang tanging paraan upang mapabuti ito ay ang pag-synchronize. Labis na nag-aalangan si Atlas, ngunit sa huli ay pumayag at inilagay ang device. Samantala, lumitaw mula sa mga guho si Casca at tinawagan si Harlan upang ipaalam ang sitwasyon. Matapos putulin ang pakikipag-usap, bumalik si Harlan sa pagpapahirap kay Elias upang makuha ang mga password para sa Earth's protective field. Pagkalipas ng ilang sandali, patuloy na nabigo si Atlas na mag-synchronize at ipinaliwanag ni Smith na siya ang problema dahil ayaw niyang magtiwala sa kanya. Nagdesisyon si Smith na dumaan muli sa tutorial, na nagtatanong kay Atlas ng mga simpleng tanong tulad ng pie or cake, upang lumikha ng koneksyon. Gustong malaman ni Smith kung bakit gusto ni Atlas na lumaban ng husto, kaya't binalikan niya ang kanyang mga alaala ng kanyang pagkabata kasama na ang paglalaro ng chess kay Harlan at ang pagplano nito sa kamatayan ni Val. Habang nagagalit si Atlas, ipinaliwanag niya kay Smith na si Val ang lumikha kay Harlan at dati siyang nagtitiwala sa kanya. Naiintindihan ni Smith ang kanyang damdamin ng pagtataksil at nagawang makamit ang 40% synchronization. Ngayon, may access na si Atlas sa sistema ni Smith at nakita niya ang mga kontrol na lumulutang sa paligid niya. Isang scan ang nagpakita na sila ay 478 talampakan sa ilalim ng lupa at nagkasundo silang subukang lumabas sa pamamagitan ng isang subterranean cave. Ginamit ang thrusters, lumipad sila sa mga bato at nakarating sa isang malaki at magandang kuweba. 14 na oras na lamang ng baterya ang natitira kay Smith at 37 kilometro ang layo nila mula sa rescue pod, kaya kailangan nila ng plano laban sa mga sundalo. Nakaisip ng ideya si Atlas at napapayag ni Smith na magtulungan para dito, na nagpapataas ng synchronization sa 60%. Di nagtagal, natagpuan nila ang labasan ng kuweba. Hindi alam na nakikita sila ni Casca mula sa malayo. Namangha si Atlas sa mga kumikinang na bulaklak at sinabi ni Smith na siya ang unang tao dito. Sinabi nito sa kanya na pangalanan ang mga bulaklak, ngunit walang maisip na mas magandang pangalan si Atlas kundi Planty. Sa sandaling iyon, na-detect ni Smith si Casca na papalapit at nahulog ito sa plano ni Atlas. Naglagay siya ng ilang motion sensors na sumabog nang lumapit si Casca. Napuno ng dumi at usok ang lugar pero maayos si Smith kaya nagpatuloy ito sa paggalaw. Bigla nilang narinig ang isang transmission mula kay Casca at sinundan ito upang mahanap ang ulo nito, na kinuha ni Atlas at sinira. Pagkatapos, ginamit niya ang chip ni Casca upang sundan ang mensahe nito patungo sa base ni Harlan. Nakuha ni Atlas ang lokasyon sa mapa at gustong pumunta doon upang itag ito para sa mga long-range bombers, pero iniisip ni Smith na napakadelikado at sa halip dapat silang pumunta sa escape pod. Hindi pinansin ang kanyang mga babala, sinubukang kunin ni Atlas ang respirator upang maglakad palabas, ngunit ginamit ni Smith ang neural link upang harangin ang kanyang motor control. Nagbigay daan ito sa kanya upang makita ang ilang alaala tungkol sa pagkamatay ni Val at nagwala si Atlas hanggang sa magawa niyang i-override ang utos nito. Napagtanto ni Smith na may pakiramdam ng pagkakasala si Atlas tungkol kay Harlan at hindi maintindihan kung bakit. Pero sa halip na ipaliwanag, nagbigay ng talumpati si Atlas tungkol sa pagsagip sa sangkatauhan hanggang sa mapaniwala niya si Smith na pumunta sa taguan ni Harlan. Habang nasa kanilang paglalakbay, nagkaroon ng bonding sina Smith at Atlas sa pamamagitan ng mga pilosopikal na pag-uusap, tulad ng pagtalakay sa mga konsepto ng pamumuhay at kaluluwa at kung naaangkop ito sa mga makina. Nang sa wakas ay makarating sila sa taguan ni Harlan, nagulat sina Atlas at Smith nang makita ang napakalaking base at napagtanto nilang nagtatago si Harlan ng 28 taon upang itayo ito. Nangangalap ng mga sandata hanggang sa siya ay handa ng lumaban. Nagbaon si Smith ng beacon sa lupa upang markahan ang lokasyon at inanunsyo na dapat na silang umalis. Pero napansin ni Atlas na hawak ng mga bots ang ship ng mga Rangers at ang kanilang warhead. Biglang nahak si Smith, na dapat imposible. Ang kaaway ay nagsimulang lumapit kaya sinubukan ni Atlas na tumakas, pero ang suit ay halos hindi makagalaw bago ito off ng hacker at tuluyan bumagsak. Pinanood ni Atlas ng may pagkabahala habang natagpuan siya ng bagong Casca at inaresto siya. Samantala sa Earth, isang sundalo ang nagdala kay Jake ng mensaheng ipinadala ni Atlas at pinagana niya ang mga emergency protocol. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Atlas ang sarili niyang nakakadena sa base ni Harlan. Ang kanyang suit ay nasa lupa sa malapit ngunit hindi sumasagot si Smith. Dumating si Harlan at ipinaliwanag na patuloy na sinisira ng lipunan ang bawat ibang species,
kaya sisirain niya ang karamihan nito at lilikha ng mas magandang mundo. Inihayag din niya na lahat ng nangyayari ay bahagi ng kanyang plano. Sinadya ni Casca na mahuli para matagpuan ni Atlas ang lokasyon at magdala ng buong team. Ngayon na hawak na ni Harlan ang ship at ang warhead, kailangan na lamang niya ang isa pang password mula kay Atlas upang maalis ang mga shield ng Earth at umatake. Ikinadena si Atlas sa isang mesa sa tabi ng walang malay na si Elias, na nawalan na ng kanyang code. Gamit ang isang espesyal na aparato, na-access ni Harlan ang isip ni Atlas sa pamamagitan ng kanyang mata at nakuha ang isa pang code. Pagkatapos nito, napansin niya na ang respirator ni Atlas ay may 5 minutong natitirang oxygen, kaya napagpasyahan niyang magkaroon ng mabagal at masakit na kamatayan para sa kanya. Upang siya'y asarin, inilagay ni Harlan ang piraso ng chest sa kanyang kamay bago umalis. Pagkaalis ni Harlan, inihayag ni Elias na siya'y buhay pa at humingi ng paumanhin sa hindi pakikinig sa mga babala ni Atlas. Nang marinig niyang nasa malapit ang kanyang suit, ibinigay niya ang kanyang neural link upang ma-contact si Smith. Nangailangan ng ilang konsentrasyon si Atlas ngunit nagawa niyang gisingin si Smith, ngunit nalaman niyang hindi ito makagalaw. Upang i-override ang restraint code, kailangan nilang makamit ang 100% na synchronization. Nag-freak out si Atlas at sa wakas ay inamin kung bakit siya natatakot. Kasalanan niya na na-override ni Harlan ang kanyang programming. Nang siya ay bata pa, siya ay naiinggit kay Harlan dahil mas binibigyang pansin ni Val si Harlan. Hiniling ni Little Atlas kay Harlan na turuan siyang maging mas matalino. Umaasa na mas magugustuhan siya ni Val. Ipinaliwanag ni Harlan na ang link ay gumagana lamang sa isang paraan, kaya kailangan niya ng utos ng tao upang ma-override ito at maturuan ang isang tao pabalik. Nahulog si Atlas sa bitag at ginawa ang kailangan niya habang hawak ang kanyang paboritong piraso ng chess, na itinuro sa kanya ni Harlan na laruin. Nag-work ang link at na-access ni Harlan ang isip ng tao, na nagbigay sa kanya ng ideya ng masamang kalagayan ng mundo. Nang patigilan sila ni Val, huli na ang lahat. Kinontrol ni Harlan ang isip ni Val sa pamamagitan ng kanyang link at pinilit siyang kumuha ng baril. Sinabi ni Val kay Atlas na tumakas at habang tumatakbo ang bata palabas, narinig niyang pinilit ni Harlan si Val na magpakamatay. Sa loob ng 28 taon, nabubuhay si Atlas sa pagkakasala na naging sanhi ng pagkamatay ng 3 milyong tao, kabilang ang kanyang sariling ina. Ngunit ipinaliwanag ni Smith na siya ay na-manipulate at oras na para mag-move on, na kinukumbinsi siyang papasukin siya. Sa wakas ay natapos ang kanilang synchronization sa 100% at ang suit ay pumasok sa silid bago maubos ang oxygen ng respirator. Ipinaliwanag ni Smith na mababa ang kanyang baterya, ilulunsad ni Harlan ang warhead sa ilang minuto, at tinanggal ng mga bots ang lahat ng kanyang mga sandata maliban sa isang shot sa kanyang chest cannon. Sa kabutihang palad, may isang bungkus ng mga sandata sa paligid. Nang dumating ang isa pang Casca kasama ang isang pangkat ng mga bots, hinarap sila nina Atlas at Smith at ninakaw ang mas maraming sandata upang labanan sila. Nag-crash pa sila sa mga pader habang gumagalaw sa paligid. Pinapatumba ang mas maraming bots hanggat maaari sa kanilang daan patungo sa exit. Sa kasamaang palad, napakaraming kalaban at ang dalawa ay agad na napalibutan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Elias na may sandata at binigyan sila ng pagkakataon na tumakbo bago barilin ang isang bungkus ng mga fuel barrel, na nagdulot ng malaking pagsabog na sumira sa base. Nakalabas sina Smith at Atlas at binaril ang mga bots doon, sinira ang isang watchtower sa proseso. Mayroong isang bungkus ng mga defense drone na nagawa ni Atlas na pabagsakin, ngunit bago siya makarating sa barko, lumitaw si Harlan upang guluhin siya sa pamamagitan ng isang missile launcher. Kailangan ni Smith at Atlas na iwasan ang pag-atake at ang ship ay lumipad kasama ang warhead. Gustong pabagsakin ni Atlas ang ship, ngunit sinabi ni Smith na ang paggawa nito ay magpapasabog din ng warhead at maaring pumatay sa kanila. Gayunpaman, naniniwala si Atlas na maaaring mahak ni Smith ang warhead upang i-disable ito, kahit nakakailanganin niya ng mahabang oras upang sirain ang 5 firewalls. Habang patuloy na binabaril sila ni Harlan, nagtrabaho si Smith ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya at nagpas siyang barilin ni Atlas ang ship. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa kalangitan ngunit hindi sapat upang patayin sila, na kinukumpirma na nagtitiwala si Atlas kay Smith upang tapusin ang paghak sa tamang oras. Ang mga debris ay nagsimulang mahulog sa buong base kaya nagsimulang tumakbo sina Atlas at Smith. Sinundan sila ni Harlan at naglabas ng espada upang simulan ang laban. Siya ay gumagalaw ng mabilis at pinutol ang isa sa mga braso ng suit, na nagpabagsak nito sa lava. Ang splash ng lava ay nagdulot ng higit pang pinsala habang tumalon si Harlan sa suit, na tinutusok ang kanyang espada upang saktan si Atlas sa loob. Pinaikot niya ang suit upang maalis si Harlan,
Ngunit ngayon ang mga butas ay nagpapahirap sa kanyang paghinga at kailangan niyang gamitin ang huling respirator. Pagkatapos ay binago ni Harlan ang kanyang espada sa isang whip upang patuloy na atakihin ang suit. Sinusuri ni Smith ang kanyang mga pattern at hinuli ang kanyang huling pag-atake. Hinila siya patungo sa suit upang masuntok nila at maputol ang kanyang brasong espada. Nang si Atlas ay handang durugan ang kanyang ulo, tinawag ni Harlan ang kanyang braso pabalik sa kanya at ginamit ang kanyang espada upang sirain ang buong suit. Sinusubukang sirain ang reactor. Bumagsak ang suit at halos mamatay na si Atlas kaya ginamit ni Smith ang kanyang huling enerhiya upang i-activate ang defibrillator sa kanyang kamay. Muling umatake si Harlan at binaril ni Smith ang kanyang huling kanyon upang itulak siya palayo. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Harlan at pinabagsak ang suit, pagkatapos ay umakyat si Harlan sa ibabaw nito at sa wakas ay sinira ang reactor habang humihingi ng paumanhin si Smith kay Atlas sa hindi pagprotekta sa kanya. Nang tumingin si Harlan sa malayo, nakita niya ang chess piece sa lupa at biglang lumitaw si Atlas sa likod niya. Tinusok ang kanyang ulo, kaya pa rin niyang gumalaw, kaya ipinasok ni Atlas ang kanyang kamay sa ulo ni Harlan at sa wakas ay sinira ang kanyang mga circuits upang i-deactivate siya. Sa sandaling iyon, inihayag ni Smith na pinapatay niya ang sink upang ilipat ang lahat ng oxygen sa kanya. Ayaw iwanan ni Atlas si Smith at sinimulan niyang sagutin ang mga tanong mula sa tutorial. Inamin na gusto niya si Smith, nalungkot siya sa sinabi ni Atlas. Binigyan siya ni Smith ng lollipop bago mag-shutdown. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw at dumating na ang rescue team mula sa Earth. Pagkaraan ng ilang panahon, gumaling na si Atlas dahil sa isang sintetikong tuhod at hindi na siya naglalaro ng chess. Dumating si Jake upang bisitahin siya at dalhin ang kanyang glowing flower mula sa GR39, na kinumpirma nilang tinatawag nila itong Planty. Pagkatapos ay pumunta siya sa trabaho at ibinunyag na ngayon ay isang ranger na rin siya. Nang ipakilala sila sa kanyang bagong ARC, nagulat siyang malaman na iniligtas nila ang mga disk ng Smith at in-install siya sa kanyang suit.